sa oras na pagkikitan at pagsikitan sa tulong ng pagkakasasama natin ang pagkakasasama ang pagkakasasama sa pangalaga at pagkakasama ng sinagawa ng pagkakasasama ang pagkakasama ng pagkakasasama Kaso, yung pinaka-goma pa ng ang ilan na to? Pang-apat. Dapat po. Patay ba?
ng Diyos. Bilang sa Pinas, ang Nuestra Señora de la Paloma, Esposa ng Sol. Nababago sa Evangelyo sa Diyos, at inisito namin ang Panginoon upang ipalatid ng Paris gagawin namin na kanila ang namin. Naramala sa kanila ng nalaman ng Panginoon, kaya ang sabi ng Panginoon, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at hindi pinagkal ng kapanalunan ng ating kaya ang banal ng iyong Panginoon, at siya'y nagawa ng Panginoon. Ating nakikita ang pagkakilyo ng buhay ng Panginoon, ang isang kayaman ng Panginoon, ay kumakita ng esposa ng Espiritu Santo, at sa kanyang pagiging malinis mula sa dahil ng kasalanan. Ang imahe ito ay nasa pangangalaga ng Ginoong Michael Paloma mula sa bayan ng Cavite. Virgen de la Paloma, Esposa del Espiritu Santo, ruega por nosotros. Sa parokya sa ang imahe nito nasa pangalaga nila Ginang Agnes Cuevas de Leon at ang Remedios ng Pagkakos. Maria, Reyna ng mga Birhen, ipanalangin ang Lord. Virgen de Dios, ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Halos magulo ng pagmamatis ang puso ng mga Virgen ng Dios nang makita niya ang kanyang anak na nakapakit na lamang. Dahil dito ang puso niya parang sinaksakan sa kanya. Ang kababaan ng loob at ang sunod sa kalooban ng Diyos ang naging bago kami sa kabila ng hirap at sakit na dinanas ng mahal na Birhen. Ang pagbibigay sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe ay pinagpiligan sa lapinunan sa Diyos. Ang pangalan ng Birhen ng Diyos ay nasa pangangalaga ng Ginoong Espanyol ng Alvaro sa Panginoon. Hindi na tayo na natutulog sa posisyon ng pangmahal Tulungan ay Santo sa parokya ni San Antonio Abad mula sa barangay ng Ginoong Lungsod ng Pasig. Mahal na Birhen nagdadalangin, ipanalangin mo. Ang nag-aking umamon ay naglalarawan ng mga paglalakbay ng Alipin Maria mula sa pagdalaw niya kay Santa Isabel na nooy nagdadala ng tao kay San Juan Bautista na tinubuang labis siya. Hanggang sa muli niyang paglalakbay ng 10 milya sa loob ng 4 na araw kasama ang kanyang esposo na sa San Jose mula sa Nazareth patungong Bethlehem upang makakala na kung saan dito na siya inabot ang kanyang
Dito rin ang unang pasto na pinagaling ng Panginoon o Las Posadas. Ito rin ang imahe na nooy natutunghayan tuwing gaganapin ang pangkinang Tercera Orden de San Francisco ang pamumuno sa gawin at Paskuhan sa bayan ng Pasig. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ikatlong linggo ng Adbyento. Siya din ang tinutungong patrona ng mga peregrinos, manlalakbay, nagdadalantahan at ang mga nag-aasal na magkano. Ang Nuestra Señora de la Cortina ay nabibilang din sa mga antigong imahen sa bayan ng Pasig ayon sa talaan ng Bulan Carmelita at nasa pangalaga ng Secular Franciscan Order na pinamumuan ng kamarero na si Brother Eddie Angeles O.F.S. Nuestra Señora de la Peregrina, ipanalangin. Kasi alam mo, Nuestra Señora del Pilar. Nuestra Señora del Pilar ang pangalang ibinigay sa mahal na Birheng Maria sa konteksto ng tradisyonal na paniniwala na si Maria habang naninirahan sa Jerusalem ay supernatural na nagpakita kay Apostol Santiago ngayon noong taong 4 habang siya ay nangangaral sa Malon de España. Itinuturing ng mga sumusunod sa paniniwalang ito na ang pagpapakita nito ang tanging naigalak sa pagkakataon ni Maria na nagpapakita ng misteryosong kababalaghan ng bilocation sa mga Katoliko. Ito rin ang itinuturing na unang Marian apparition at kakaiba dahil nangyari ito noong nabubuhay pa si Maria sa mundo. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na Birhen del Pilar tuwing ika-12 ng Oktubre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Anthony Martin at ng kanyang pamilya mula sa baryo Santo Tomas. Nuestra Señora del Pilar, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced. Agosto 1, 1218 nang magpakita ang mahal na Birhen kay San Pedro Nolasco sa bansang Espanya upang mapalaya ang mga Kristiyanong bihag ng mga Moro. Inatasan niya na magbuo ng isang orden na ang layunin ay mangalap ng salaping ipangtutubos sa mga bihag. Noong Setyembre 24, 1856, itinatag ang kauna-unahang parokya sa Pilipinas na nakatalaga sa Nuestra Señora de la Merced sa Novaliches. Sa paglipas ng mga panahon, lumaganap ang pananampalatayang Kristiyano at ang kanyang pagkandili. Nagsimulang umusbong ang mga parokyang nasasakupan ng Diocese ng Novaliches. Iginawad sa mahal na ina ng awa ang natatanging titulo bilang ina ng Novaliches. Noong Hunyo 6, 2021, nagkaroon ng opisyal na pagproklama sa pagkakaugnay ng spiritual bond sa Basilica Minor ng Santa Maria Maggiore sa Roma. At noong Setyembre 24, 2021, naganap ang koronasyong kanonikal sa primera imahe ng Nuestra Señora del Merced de Novaliches. Kasabay ito sa selebrasyon ng ika-165 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan ng Novaliches at ng parokya ng Our Lady of Mercy of Novaliches. Ina ng Novaliches, ipanalangin mo kami. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Mercy sa kanilang pakikiisa sa ating Pasig Grand Marian Procession.
Virgen de la Rosa de Makati. Ang natatanging debosyon sa mahal na Birhen, sa titulong ito ay pinaniniwalaang nagmula sa Lucca, Italia. Ang orihinal at mapaghimalang imahen ay dumating sa Pilipinas noong 1718 at nakadambana hanggang sa kasalukuyan sa parokya ni San Pedro at San Pablo sa poblasyon, lungsod ng Makati. Ang napakagandang imahen ay nagtataglay ng natatanging yaman na bahagi ng kanyang dibdib. Isang relikwaryo na naglalaman ng piraso ng buhok ng mahal na Birheng Maria. Ang orihinal na ulo at kamay ng imahen ay yari sa garing, subalit dahil sa naganap na digmaan, nawala ang mga ito kasama ang napakahalagang relikwaryo. Sa kabila nito nananatili ang debosyon at pagmamahal ng mga anak sa kanilang mahal na ina. Dahil sa marugdog na debosyon at pagmamahal ng mga deboto at sa hindi mabibilang na panalangin na tugunan sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birhen, ginawaran ng orihinal at mapaghimalang imahen ng koronasyon kanonika sa bisa ng atas mula sa kanyang kabanalan Papa Francisco noong 16 ng Marso taong 2019. Ang imahe na ating natutunghayan ay nasa pangangalaga ng Pamilya de la Rosa ng Barangay Ususan, lungsod ng Taguig. Simula nang dumating ang imahen sa kanilang pamilya, nakagawian nilang magtipon-tipon sa tahanan kung saan naman nananahan ng banal na imahen para sa kanilang first Saturday devotion. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na Birhen de la Rosa tuwing 30 ng Hunyo. Virgen de la Rosa, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Regla. Bukod sa mapaghimalang imahen ng Santo Niño de Cebu, isa pang debosyon na umunlad sa siyudad na bumibisita ng mga manlalakbay sa Cebu, ang Nuestra Señora de la Regla. Ang mapaghimalang imahe ay lubos na pinararangalan ng mga Cebuano at pinaniniwalaan na ang kasaganaan na kanilang tinatamasa ay isang pagpapalang nakamit sa pamamagitan ng malakas na debosyon at pag-ibig sa mahal na Birhen. Ang imahe ay kasalukuyang pinarangalan sa pambansang dambana ng Nuestra Señora de la Regla sa Lapu-Lapu City, Mactan Island, Cebu. Ang imahe ng Birhen ay nakawangit sa original na imahe na matatagpuan sa Chillon, Spain. Ang imahe ng Birhen sa Regla na inukit mula sa matigas at maitim na uri ng kahoy. Makikita sa imahe ng mahal na Birhen ang sanggol na Jesus sa isang anyo ng pag-aalay at pagpapakita na para bang inihaharap niya ang batang Jesus sa mga tao at sinasabi sa kanila na sambahin ang kanyang anak. Ang Diyos ay naging tao. Ang Birhen ay inaalayan at binibigyan ng mga deboto ng mga munting regalo bilang tanda ng pasasalamat sa mga nasagot na panalangin sa pamamagitan ng kanyang pagkakandilig. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 21 ng Nobyembre. Ang imahen ng Nuestra Señora de la Regla ay nasa pangangalaga ni Ginoong Chester Aguilar at pamilya ng Barangay Palatiu, Pasig City. Nuestra Señora de la Regla de Cebu, igampon mo kami. Dumarating po sa ating harapan ang imahen mula ng karosa ng La Morena Graciosa, Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje, Birhen ng Antipolo, ina ng lahing Pilipino. Ang debosyon sa mahal na Birhen ng Antipolo ay nagsimula halos kasabay ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bansa. Ang orihinal na imahe ay dala ni Gobernador General Juan Niño de Tabora sa Pilipinas noong taon 1900
626 lulan ng galyon mula Acapulco, Mexico. Noong panahon ng kalakalang galyon, sa taglay na panganib ng paglalayag sa gitna ng karagatan, dalangin ng bawat manlalakbay ang mapayapa at ligtas na paglalakbay. Nakakaguli noon ang magsama ng imahe ng isang santo sa bawat paglalakbay upang magsilbing gabay at tagapag-ingat sa gitna ng karagatan. Kasama ang imahe ng Birhen ng Antipolo, nakapagtala ito ng 8 matagumpay na paglalakbay na pabalik-balik sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Dahil sa biyaya ng pamamatnubay, ang imahe na ipinangalan ng Nuestra Señora de la Paz, Ibn Biyahe. Matapos ang ilang biyahe nito niloob ng mahal na Birhen na tuluyang manahan sa Pilipinas bilang kanyang tahanan sa habang panahon. Sa sidhi ng pagmamahal at debosyon ng mananampalataya, ginawaran ng imahe ng mahal na Birhen ng Antipolo ng koronasyong pontifikal noong ika-28 ng Nobyembre, taong 1926. Ang pandaigdigang dambana sa siyudad ng Antipolo, lalawigan ng Rizal, ay nagdiriwang ng taunang kapistahan ito tuwing unang Martes ng Mayo. Ang kapistahang ito ay magsisilbing hudyat ng panimula ng 2 buwan na peregrinasyon o ahunan ng mga deboto sa Antipolo mula sa iba't ibang karatig bayan at probinsya. Ang replikang ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Santos mula sa Barrio Santo Tomas, siyudad ng Pasig. Birhen ng Antipolo, ipanalangin mo kami. Alakarin namin papunta ng simbahan, suntayin ka lang namin sa langit. Galing mo kumain ang Rosa Bilan, ang imahe ng pagbigayan ng pagkakas ito, ang ina ng mga kasigyan, ang mga kabilgan. Kuya, sama mo nga kami. Shoutout naman dyan ha. Nasa Columbus, County 3937. Shoutout sa ating granite Council 3937 ng ICC. Ay.
ay tawagan na ang Laging hiwala yan suot eh. ng bayan ng simbahan. Nuestra Señora de la Concepción de Paz, patrona, Aba, tinatay ah. ang nais ni isang pagkakas sa bayan ng kanyang anak. Ay pinagdiriwang namin ang dalawang taon at ng Diyos at sa ating ito na siyempre ay walang bilang anibersaryo ng Promosyon Komunal sa ating Concepción de Paz. Ang ating mga pamilya, ang ating kakailangan at pagkukunan, ang ating nagawin at pinagkakit sa ating mga sandalo, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Paz, isa na lang. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Pangalan po ng Concepción Foundation sa mga Diyos na nagkakasalamat sa tamaan ng Diyos na karoon ng pati at ng Merkel Columna at at alalay sa ating mahal na Virgen kaya natin ang mahal na Virgen ng Inmaculada Concepción. Muli sa ating lahat, isang mapagpalang kaarawan ng mahal na Virgen Maria. Viva la Virgen!